Usually, it depends on what the historical site it is for me. If it interests me, I would want to go to it as soon as possible if I have the time. But most of the time, I'm not available to go to historical sites since I either find no interest in visiting the site or I don't have time at all since of ACADS and extracurriculars. Oh. Yung mga nakaraan kasi masarap balikan kasi hindi na babalik yun sa ngayon. Kasi nakalipas na yun, mas masarap balikan. Not really. Dito, hindi. Bakit po hindi? Kasi masarap balikan yung nakaraan, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, iba na nangyayari, di katulad dati. Kasi busy sa school. Yes. Kung nabibigyan ako ng panahon, kaso sa schedule ko hindi. I never really thought of going there on most of my days. Busy. Batas. Yes, may batas. Narinig ko na. Kasi ano yan eh, kumbaga pag historical kasi, ano yan eh, kumbaga maselan sa atin yan eh, di ba? Yung kumbaga, iniingat natin yan dahil sabi nga nila, kukunti na lang yung mga ganyan ano. Like, katulad na lang ng kay Andres Bonifacio, di ba? Yung pinakaano niya, minsan na nawala yun. Yeah, I've heard that we should still preserve them since they are important to our culture and that they represent how the Philippines has grown over the years. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang pagsasawalang bahala at pagkasira ng mga makasaysayang pook ay laganap sa ating bansa. Ang bawat sulok ng mga pook na ito ay nagsisilbing piping saksi sa mga pangyayari ng ating bansa. Sila ang pamana ng mga nakaraang henerasyon at sila ang nagsisilbing pagkakakilanlan natin. Sila ang nagsisilbing puwersang nagbubuklod sa mga mamamayan. Kung wala kang tinitingnan na pinagmulan, hindi rin natin alam kung saan tayo dadalhin ng hinaharap. Ngunit sa kasamaang palad, sa panahon natin ngayon, hindi nakakatanggap ng tamang atensyon ang mga ito. Nakakalimutan natin ang ugat, ang pinagmulan. Sino ka ba bilang isang tao? Sino ka ba bilang isang kabataan? Sino ka ba bilang isang Pilipino? Sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya bilang mamamayan, tungkulin nating alagaan at pahalagahan ang mga pook na ito bilang sila ay isa sa mga haligi ng ating kasaysayan. Bakit nakaliligtaan ang historical sites? Kakulangan sa edukasyon, nadadala sa kaisipang kolonyal, industrialisasyon. Gusto nating maging globally competitive pero hindi natin alam kung ano mismo ang nangyayari sa loob ng ating bansa. Gusto natin ng progreso pero nakakalimutan na yung kahalagahan ng mga ito. Pagkukulang ng tao, kulang sa disiplina, kawalan ng respeto. Dapat may gawin din yung tao, hindi lang iasa sa gobyerno. Bilang Pilipino, paano ba natin irerespeto yung sariling atin? Dapat tuloy-tuloy ang dialogo ukol sa usapin sa pangangalaga at edukasyon ng mga makasaysayang pook. Matuto tayong diskubrihin ang sariling atin sa ating sariling mga paraan. Ang Centro Rizal ay parte ng Cultural Heritage Act of 2009. Sila ay naglalayong ipakilala ang ating kultura sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang mga kabataan na lumaki na doon, at maimulat sila sa kagandahan ng ating kultura na hindi na nila nakita. Nag-aalok ang Centro Rizal ng Filipino Language Education Program para sa mga kabataan. Nagbibigay din sila ng external drive na naglalaman ng mga impormasyon ukol sa ating kultura. Ang Heritage Conservation Society Youth ay isang non-government organization na nilalayon ang promotion, protection, preservation at education ng mga historical sites. Layunin nito na mapaunlad at makialam ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga forums, talks at tours.